Every time, lagi po yan. Kaya kung kayo po ay may time mamaya, ay yun po ang pinapasa natin sa mga tao. At dito po tayo ngayon sa San Pablo, yung pag-ibig ng Diyos. So, kaya po ngayon ay buksan natin ang ating Biblia. So alam po natin to sa aklat po ng, bago yung Bible ko, sa aklat ng Roma chapter 8. Verse 31 to 39. Ayan po. Medyo, ayan. Okay. Ayan, sana po nakita na po nyo, sundan po nyo ako. Sabi po dito, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Ayan. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibigay sa atin ang lahat ng bagay? Ayan. Sa ibang salin po, kasama ng kanyang anak. Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayo ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol? Ayan, sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Ayan po. Ayan, sino ang hahatol? Ayan. Sino ang hatol na sila'y parusahan? Si Kristo Jesus na pinatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay. Ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan ba? Kaya ang kapigatian, ang pag-uusig, ang pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan, ayon sa nasusulat, dahil sa iyo'y buong araw kaming pinapatay. Turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay o papatayin. Hindi, sabi sa 37, sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang na hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Tayo po yumuko at tayo po muna manalangin. Amang banal, maraming salamat sa iyong salita. Dalayan ko po, Ama, sa araw na ito, samahan po kami. Sa araw na ito, Panginoon, ay turuan mo kami. Bigyan mo kami ng bukas sa puso at kaisipan. Maunawa namin ang iyong salita. Higit sa lahat, Panginoon, ito isulat mo, iukit mo sa aming mga puso. Maging bahagi ito ng aming mga buhay. At dalayan ko po, Ama, na gamitin mo lang po ako. Bigyan mo ako ng tamang panalita, tamang kaisipan at tamang puso. At dalayan ko po, Ama, sa araw na ito, basbasan mo kami, samahan mo kami, at sa lahat ng makakinig ng iyong salita, Panginoon. Lord, maraming salamat. Purihin ka po sa araw na ito, sambahin ang iyong dakilang pangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, Amen and amen. Muli nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Yan. Amen. Okay, ngayon po ay second Sunday of February. Ang daming nangyayari. So sa Greece po, mayroong isang isla doon na kilala po na tourist spot. At isang isla po yun na iniwanan ng mga tao. Kasi nga po ngayon ay niyayanig ng napakaraming lindol. Sabi nga 1,000 na pagyanig na ang nararanasan sapagkat yun ay volcanic. So nandun sila sa compound ng volcanic, ng vulkan. Opo.
yung isla na yon. Maraming nangyayari sa iba't ibang bansa, nandiyan na ang Australia, nandiyan na ang Japan, na napakataas na ngayon ng, sabi nga, for the first time, sorry po, sa loob ng, sabi nga, 45 o 75. So actually, i-google na lang yun, na muli nilang naranasan ngayon ang napakataas na snow. So 1.2 meters, so ganyan po kataas yun, kasi 3 feet ang isang meter. Tapos 0.2, mataas po. Kapag binuksan ng pinto, halos yung, halos kulang ng kalahati ng pinto ay snow na ang nakikita. So, merong mga lugar na sa Amerika, di ba, na doon ng North Korea, tsaka, San Francisco, di ba, sa LA, tapos, di ba, merong Southern. So, alam natin na doon po ay may apoy, sa kabila naman ay snow. So ngayon naman po ay baha o yung pong... so napakaraming pagbabago. Titingnan po natin at ang nangyayari nga po ngayon sa Middle East. So kung kayo po ay aware doon sa pangyayari sa Israel, ngayon po merong ceasefire doon po sa Gaza dahil nililis nila yung kanilang mga bihag paunti-unti. Na yung mga bihag noong October 7, kung kayo po ay aware, nagsimula ang giyera sa Hamas, sa mga Palestino, yung grupo ng Hamas nung panahon nung October 7 kasi po ay nilusob ng mga Hamas ang Israel at kumuha ng mga bihag. So doon po nagsimula ang giyera. At ito po ay hindi po aksidente na nangyari sapagkat ang lahat ng pangyayari ayon sa pag-ibig ng Diyos. Anong pastor? Pag-ibig ng Diyos, bakit gano'n? May giyera, may pag-ibig ng Diyos. Hindi po. Pag-ibig niya sapagkat yung dito na pinag-aaralan natin, tinutupad niya. Kasi kung di tutuparin to, parang niloloko lang tayo, di ba? Sabi nga, Biblia, kung ang pananampalataya mo ay dito lang sa mundong ito, kawawa tayo, di ba? Pananampalataya natin pupunta sa langit pero hindi pala totoo, di ba? Hindi pala buhay si Jesus Christ. Wala pala mangyayari sa kabilang buhay. So, kawawa naman tayo. Di, maganda pa dahil ako, ang dahil kong barkada, di ba? Ngayon nga, isang barkada ko nasa Korea, di ba? Siguro kung hindi ako pastor ngayon, baka kasama niya ako, di ba? Kasi mayaman yun eh. Okay? Di ba? Titingnan nyo. Napakaraming masarap sa mundo na pwedeng sabihin natin, namimiss natin. Pero dahil sa Panginoon, tayo naliwanagan, ngayon hindi natin pinanghihinayangan yon. Yan, tanongin sa katabi mo, nanghihinayang ka ba? Doon sa mga pagkakataon na mayroong sarap sa buhay mo. Ayun, sayang naman kasi si pastor, tinuro pa yun eh. Dapat nandun ako eh. Di ba? Kasalanan pa ni pastor yung pagtuturo, di ba? Kasi minsan po ay yan po yung ating laman. Kapag hindi po, kaya nga sabi nga, malalaman mo katotohanan papalaya sa iyo. John chapter 8 verse 32. Kaya napakalaga po yung pagbabasa ng Bible. Hindi ka makakalaya hanggang hindi ka nagbabasa ng Bible. Opo. At hindi ka man, kung nakikinig ka man, sana nakikinig ka talaga. Pagka may sermon, kasi ang sermon po, hindi po ito pagandahan ng sermon. Ang kapangyarihan ng sermon, kapag ito po ay mayroong kapangyarihan sa buhay ng nakikinig, yun po yung kapangyarihan doon. Wala kaming kapangyarihan, maliban na lang samahan kami ng Panginoon. Amen? Kaya nga po dito po sa, pag-uusapan po natin, pag-uusapan po natin ngayon ay about sa pag-ibig ng Panginoon. Okay, ay Romans 8:31, ito bibigyan ko ng pamagat na, so actually, nandoon din po sa verse yun. Nothing can separate us from God's love. Ayan. Wala makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. So ito po ay talamok na, ito po ay kilalang-kilala na ng mga marami. Minsan kinukot pa di ba? Wala makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pero ang problema, tayo humihiwalay. Kasi di ba, pag-ibig ng Diyos, pero bilakad ako. Lord, hindi mo na ako sasamba kasi may lakad ako ngayon. Sasamba, hindi sisimba. Sasamba ako, hindi ako makakasamba ngayon dahil may lakad ako. Di ba? Maliban na lang po ko ang lakad mo ay napakahalaga. Kasi halimbawa, ang tatay mo ay nasa ospital, kailangan ikaw ay magbantay.
o merong talagang, sabi nga po, emergency na hindi maiwasan. At minsan po, iba naman ay trabaho, kaya nga po yung iba nagpapaalam sa akin, minsan si JB Lingko, nurse yun, di ba? Minsan may pasok siya, tayo doon ako ate sa kabila, kasi may pasok ako ng umaga ng linggo. Di ba? Hindi siya lumiliban, pero, di ba? Lumiliban sa pagsamba dito, pero nagpapaalam sa akin, kasi doon ako sa sambatay, kasi pang-araw ako. Di ba? Yung sa ospital kasi siya noon. Madalas nangyayari yon. Kaya nga po napakahalaga yung tayo po ngayon ay maging gising kasi po sa nangyayari ngayon, yung nangyayari ngayon ay bahagi yan ng pag-ibig ng Diyos. Bakit po? Kasi po yung nakasulat sa Bible, hindi po natili nakasulat lang na parang tinatakot tayo. Kundi ito'y nagaganap na. At ang pag-ibig doon ay madadama na po natin lalo sa panahong ito, nangyayari ito. Kasi may pangako siya. Ano man ang mangyayari, kaya nga po dito sa ating pag-aaral, ay napakahalaga po yung sabi nga, nothing can separate us from God's love. So walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Maliban na lang ikaw ang humiwalay sa Diyos. So tayo po ang humihiwalay. Pero ano man ang mangyari kahit po ikaw ay humiwalay. Kaya nga po meron ako sinabihang kapatiran, sabi ko kahapon, tinan mo Brad, ikaw pag nakikita kita dito, anniversary lang. Tapos December, pag January, hindi kita nakita, makikita uli kita sa anniversary uli. Natatawa siya Totoo naman Sabi ko sa kanya tinutulak ko pa siya. Sabi ko, Brad, ganito gawin mo. Kung ayaw mong malis sa Galilean, so ganito ang gawin mo. Umating ka doon sa pinakamalapit na church sa tabi mo. Kasi sinasabi mo, tiga Galilean ka, pero hindi ka na ma-attend. Ayaw naman, hindi ako alis sa Galilean. Di ka Galilean ba't liligtas ka ba ng Galilean? Ang liligtas ang Panginoon. Relationship. Sabi natin, hindi religion ang kailangan natin. Relationship. At pag-ibig ng Diyos. Pag sinabing relationship, namamagitan daw na yung pag-ibig ng Diyos sa tao at sa Diyos. Amen? Kaya napakalaga po. Una, ang Diyos ang laging nasa panig natin. Actually, ay yung Bible ko kasi binili, kaya nahirapan akong basahin, ay bigay ako sa akin ni Sister Elmy bago. Ayan. English, Tagalog. Para daw hindi ako mahirapan. So, sige, pagbigyan ko si Sister Elmy. Okay. Sabi dito, ang Diyos ay laging nasa panig natin. Ang sabi dito sa verse 31, ang sabi dito, ano ang masasabi natin tungkol dito? So, sa English ko basahin. So, ayan, medyo, sabi dito, in view of all this, ayan, what can we say? Ayan. It is God is for us, who can be against us? So, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Amen? Pero mga kapatid, take note, sino ba ang pwedeng maging kalaban ng Diyos? Maging kalaban ng mga manampalataya. Tandaan natin, hindi naman tao kalaban natin. Kahit nag-away kayo ng katabi mo, tingnan mo yung katabi mo, nag-away ba kayo? Ayan. Hindi kayo talaga ang magkaaway. Kundi yung kaaway, ginagamit lang kayo. Ayan. Ang tunay na kaaway natin si Satanas. At si Satanas wag natin babaliwalain sapagkat siya may kapangyarihan. Pero hindi mas makapangyarihan ang Espiritu na sa atin kaysa kapangyarihan na sa libutan, Espiritu na sa libutan. At tandaan nyo na mas makapangyarihan si Jesus Christ kaysa Satanas. At ang bawat manampalataya, sabi nga ng Marcos chapter 16 verse 17, sa pangalan ko, sabi ni Jesus, magpapalayas kayo ng demonyo. Ayan, sabi mo nga, magpapalayas ako ng demonyo. Sabi ng demonyo, sige pare, alis muna ko yun, pero mamaya paglabas, sama ulit tayo. Pero ganyan, di ba? Hindi mo lang alam. Ang Diyos ay laging nasa panig natin. Pero mga kapatid, kaya nasa panig natin siya, kapag tayo po ay nakakalimot na ang gagawin ng Panginoon, nasa panig natin ng Diyos. Pero hindi nangangahulugan, ito-tolerate niya kung ikaw ay nagpapabaya. Kaya nga po meron sa Bible na minsan merong pagpalo. Ayan, merong pagsubok na dumarating sa buhay. Ina-allowed ng Diyos yung mga problema. Bakit po? Para hipuin ka. At minsan tayo po ay nagpupumilit
na pagandahin natin ang ating buhay sa kaparaan ng gusto natin. At minsan, akala natin, okay lang yon. Hindi po. Hanggang hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi mo mararanasan ng lubos-lubos na pagkapalaan ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi ko, ay madalas ko nga sinasabi, so maraming problema. Lagi ang problema natin, ganyan, di ba? Lahat, sa bahay, kahit sinong tao ngayon, kalaban ngayon, di ba? Puro pera ang... Kasi pag wala kang pera, wala kang pambiling bigas. Tama? Wala kang pamasahe, ang hirap, di ba? Pero mga kapatid, kapag ikaw ay nasa Panginoon, alam mo po ba nyo, merong magagawa ang Diyos na hindi mo kayang isipin at unawain. Kaya nga sabi nga sa Diyos na makakagawa ng higit pa sa kaya nating isipin, magagawa niya iyon, bigay sa atin ang lahat ng bagay sa pamagitan ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Paano yon? Wala akong bigas, paano yon? Kasi nangyari po sa akin, wala kaming pera. Sabi nga ni Sister Remy, paano yan? Bukas, papasok ka sa trabaho, wala tayong pera. Tapos linggo, kasi tatrabaho ko, yung trabaho ko kasi contractor. Ako po'y tauhan ng nangongontrata. Walang nakolekta. Siyempre, bali lang. Di ba? Bali lang. Panggastos lang ng Sabado. Naubos ng Sabado, linggo sa samba. Sabi nga, wala tayong pamasahe, papunta ng kapilya. Ating ka ng, papasok ka ng trabaho, wala kang pamasahe. Sabi ko, mag-pray na lang tayo. Pray tayo. At tapos sabi ko, sumamba tayo. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Ayun po ang nangyari. Sumamba kami, nakapag-meriendahan ako, pag-uwi, may nagbigay pa ng tig-20. Ang panahon na yun, 20-20, di ba? Laki ng pera noon, di ba? Siguro 100 na ang katumbas noon. Ngayon, 20 pesos ka, kaliit lang. Tapos, pag kinabukasan, natulog kami, nag-aalala si Sister Abby, sabi niya, paano bukas? Wala kang pamasahe. Pagpasok mo sa trabaho, sabi ko, mag-pray tayo. Pray lang. Pray kami. Kinabukasan, alas 6 ng umaga, may kumakatok sa bahay. Wala akong sinasabihan na wala kaming pera. Basta pray lang kami. Kinabukasan may kumakatok. Tapos sabi niya, gaganyan pa si Sister Remy. Gaganyan. Siyempre, maaga pa eh. Pasok ko alas 8 eh. Dito lang ako sa San Pablo papasok noon. Welding ako. So, ganun po. Ay binuksan kong pinto at sasabi nung katulong ng isang kapatiran ng mahal ko sa buhay, isa sa mahal ko sa buhay, pinabibigay po ni ate, isang sobre. Nung buksan ko, 300. Sabi ko kay Sister Remy, ito iniiyak mo kagabi. Di ba? Di ba? Nakapasok ako, merong pampambili siya. 300, malaking bagay po nung panahon na yon. Ngayon po yung 300, maliit lang po yan. 1,000, napakaliit na ngayon. Pero kahit po dumaas ang value ng anumang bagay, huwag tayong matakot. Ang matakot po tayo, lumayo tayo sa kalooban ng Diyos. Kasi walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Mula nung ibigin ka ng Diyos, hindi ka nawawaglit sa Kanya. Kaya lang mga kapatid, hindi siya nauna, hindi man siya nahuli. Gusto niya, turuan tayo. Kasi pag sinabing pag-ibig, ayan, ano ba isusukli mo sa pag-ibig? Pag-ibig din. Paano natin mapapadama ang pag-ibig natin sa Diyos? Sa papaanong paraan alam nyo? Magbibigay ba ng pera? So bahagi lang yan. Kasi yung pagbibigay mo ng offering dito, nagbibigay ng offering dito, kung kahit magkano binibigay mo dito, pagsunod mo lang sa kalooban ng Diyos kasi yan nakasulat sa Bible. Para kayo kapag pagpalain, magkaloob sa gawain ng Panginoon. Diba? Ang sabihin, kung sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. So ilan po. Kaya nga para sa akin, simple lang. Hindi man kailangan dito napakarunong mo. Kaya napakahalaga po yung maisip natin na ang Diyos ay laging nasa panig natin. Kaya po ang nangyayari sa maraming buhay ngayon ng mga manampalataya, para bang katulad din ng hindi manampalataya, parang sabi nga niba, para daw gulong, kung minsan nasa ilalim, kung minsan nasa ibabaw. Hindi po totoo yon sa atin. Walang malas, walang swerte. Opo. Pag ikaw po ay dumaranas ng problema, ang ibig sabihin, merong pinuturo sa iyo ang Diyos. Alam po ba niya, ang Israel po, sa Old Testament, sila po ay pinadadaan sa wilderness. Nung sila po ay nasa wilderness, yun po ang panahon para kausapin ng Diyos ni Yahweh ang Israel. Kasi hindi makakausap ang Israel sa panahon ng kanilang kasaganaan o yung kabisihan, lalo nung
panahon na nandun sila sa Ehipto. Kasi ang Ehipto po ay lugar kung saan po ay lugar ng mga, ang sinasamba doon ay Diyos-Diyosan, at bawat sumamba kay Yahweh sa lugar na yon, ibang pagsamba, bawal. Kaya kailangan ilabas sila at dalhin sa wilderness o doon sa ilang para doon ay turuan, kausapin ng Diyos. Ganun din po tayo. Kung tayo dumaranas sa mga problema, huwag po natin sabihin hindi po tayo mahal ng Diyos. Huwag pong ganon. Kasi ganun po ang nangyayari sa atin. Kaya ang iba, kapit sa patalim, kahit mali. Hello? Marami po ngayon, lalo ngayon, di ba nakakatakot? Anong balita nakakatakot ngayon? Di ba? Wala nang pinipili ngayon, mandayo nang ngingidap ngayon. Hello, mag-ingat mga kabataan. Yung lakad ng lakad kayo, nag-iisa, tapos, di ba? Ano nangyayari ngayon sa paligid? Di ba, tingnan niyo yung nangyayari sa balita ngayon, di ba? Sa YouTube, di ba? Sa Facebook, pinakikita yung mga, di ba, merong, pinano sa balita ngayon, di ba? So, Pastor, ba't ka matatakot nasa Panginoon tayo? Kung pabaya ka naman sa sarili mo, di ba? At hindi ka masumusunod sa kalooban ng Diyos, nakakatakot yan. Tsaka isa pa, hindi ba yung iniisip ng mga magulang nyo? Di ba? Di ba? Kung mahal mo ang magulang mo, hindi mo bibigyan ng mabigat na pasanin. Di ba? Umuwi ka ng maayos. Di ba? Kung saan ka naroon magpaalam ka, na hindi ang mga uwi, ito po. Pagsunod sa kalooban ng Diyos yun, kasi sabi nga, ibigin mo yung ama at ina. Di ba? At mayroong kalakip na pagpapala. Hahaba ang iyong buhay, at ikaw'y mananagana. Pero paano yung pag-ibig sa Diyos? Bibigyan mo siya ng pera? Sa mga magulang, bibigyan mo lang siya ng sweldo mo, gano'n. Hindi po. Bigyan mo siya ng, yung kaisipan niya, bigyan mo ng kapayapaan. Nay, hindi ako makakawi, dito ako matutulog. Kila ano, di ba? Pwede gano'n, paalam ka lang. Sabihin mo, totoo. Kasi totoo lang po, kahit matanda na yung mga anak ko, alam niyo kung minsan inaantay ko si Jonathan nga ngayon, di ba, panggabi siya. Minsan uwi yun, alas 10. Naantay ko pa yun eh. Pag nakatulog man ako, hindi ako masyadong makakatulog. Hanggang di dumarating, pagka kumatok na yung gate, at saka nadinig ko yung motor niya pumapasok, naging payapa na ako. Hello? Lalaki yun, anak ko. Kaya akala natin makadiyos tayo pagka minsan inaalipusta natin o binabaliwala natin ang mga magulang. Alam niyo, pag binaliwala mo ang magulang, nawawala ka sa pag-ibig ng Diyos. Hindi sa ipapanig ang Diyos. Kaya nga medyo naghihirapan tayo. Igalang mo yung ama't ina. Igalang mo. Mahalin mo. Sa loob ng tahanan, kailangan po doon ka magsimula. Sabi nga, charity begins at home. Ang pag-ibig kailangan nagsisimula sa loob ng tahanan. Ay, hindi manampal tayo yung mga kasama ko sa bahay. Di magtanim ka ng tunay na pag-ibig. Dama? Yung tunay na pag-ibig, natutuhan mo sa Biblia at binigay sa iyo ng Panginoon, ibigay mo. At doon papanig ang Diyos. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. John 3:16, kaya nga sabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak si Jesus Christ, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya, ay hindi mapahamak. Saan hindi mapapahamak? Hindi magkakasakit, hindi maaksidente, hindi mamamatay, hindi. Hindi siya mapapahamak saan? Sa kabilang buhay, sa impyerno. Kundi, sabi niya, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan, makakapiling ka ng Diyos, ng Panginoon sa kanyang kaharian sa langit. Kaya napakahalaga po, maintindihan natin, hindi nagbabago ang gayon na lamang pag-ibig ng Diyos. Hanggang ngayon, inaantay lang ng Diyos na maging tapat tayo sa kanyang pag-ibig, yung response natin. Paano tayo nagre-response sa pag-ibig ng Diyos? Sa bawat araw na ginawa ng Diyos, iniibig mo ba talaga ako? Sabi niya, di ba? Natandaan po ba niyo yun? John chapter 15, kung iniibig niyo ako, susundin niyo aking mga utos. Paano iniibig ko ang Ama? Sabi ni Jesus Christ, sinusunod ko ang aking mga utos at ang kanyang utos. At nanatili ako sa pag-ibig ng Ama dahil sinusunod ko nga siya. Gayun din naman, manatili kayo sa aking pag-ibig kung sinusunod niyo ang aking mga utos. Paano natin masusunod ang utos ng Diyos kung hindi ka nagbabasa ng Bible? Hindi ka nakikinig ng radio? Ang daming paraan. Kasi po ay maraming paraan para, ngayon po, Bible study, matin ka, at least binadinig ka. Kaya nga meron po, sabi ko, wag hindi mapigil yung ating pang Bible study cell group
online or face to face. At isa pa, ngayon nga po nagsisimula tayo sa evangelism, maging handa tayo na tayo naman po ay magpalakas. Hindi lang tayo nagpapalakasan, kundi tayo magpalakas ng iba. Kaya tingnan po niyong mabuti. Maraming gagawin ng Panginoon ngayon at nasa huling panahon na tayo. Hindi lang niya magawa kasi wala siyang magamit. Meron nga po isang aksidente. Kataon na nadiskarel po yung tren na yun at doon sa tren na yun nakasakay po isang doktor. Nung nadiskarel, naglalakad yung doktor, humingi ng tulong, may nabalian, merong maduguan. Sabi ng doktor, sayang, kung dala ko sana yung kagamitan ko. Sana kung dala ko yung mga gamit ko, marami ako matutulungan dito. Although nakakatulong siya, tali-tali. Di ba? Meron ngayon, mga tourniquet ang tawag doon, yung mga dugo-dugo, tatalian niya, dalaga ng basahan, ilang mga ano. Pero yung first aid, wala kasi siya dala naggamit. Kung may dala lang sana akong gamit. Ganun din, kung marami sana mga anak ng Diyos mapagamit sa gawain. Di ba? Yung pag-ibig ng Diyos, madadama ito ng marami. Pero ganun pa man, kahit hindi tayo sumusunod, nandiyan pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Tingnan mo sa katabi mo, mahal ka pa rin ng Diyos. Amen. Masarap yun, di ba? Yung isipin mo may nagmamahal sa iyo. Kahit sino ka, kahit anong pinagdaanan mo, tandaan mo, hindi ka itatanggi ng Diyos. Ang inaantay lang ng Diyos, lumapit ka ng merong pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. 1 John chapter 4, verse 10. Okay, naging bahagi ito na aking sermon nakaraan. Kaya nga po, ang pag-ibig ng Diyos ay pinadama sa atin ng papaano po? Pinadama ng Diyos sa atin ang Kanyang pag-ibig. Sabi doon sa 1 John chapter 4, verse 10. Ayan. Okay, ayan. Ayun ang mahirap ng bago. Okay. Kaya nga po, ang sabi doon ay, ang pag-ibig ng Diyos, ayan, ay pinadama sa atin, verse 10, 1 Juan chapter 4, verse 10, ang sabi doon ay ganito. Okay. Verse 10, ayan po. Ayan, medyo hindi ko maninog dito yung bagong lugar. Ayan, hello. Sabi dito, verse, mga minamahal, dahil sa ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayo magmahalan. So ito po, ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para sa mapatawad ang ating mga kasalanan. Kaya nga, yung sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, napakaraming passage. At sabi nga po, kung natandaan nyo, sa mga sulat po ni Apostol Juan, 32 times na sinabi niya yung word na pag-ibig. So, hindi po para ito antigin ng ating emotion o feeling, kundi para isagawa. Yung gawin po natin, isa pamuhay yung pag-ibig. Dahil yung pag-ibig ng Diyos ay merong gawa. Hindi basta sinabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Ayan. Kaya pinakita niya ang kanyang anak. Tapos na. Wala na. Hindi po. Actually, yung John 3:16, sabi nga ito ang puso ng Biblia sa New Testament at ito ang napakahalagang matutuhan ng mga tao na sa pamagitan nito, ipaniliwanag po bakit naparito at sinugo ang kanyang anak. 1 Pedro 2:24, na sa kanyang pagkamatay sa krus, siya yung inalay ng Diyos, Romans chapter 3, verse 25, para po maglubag ang kanyang puot dahil sa kasalanan. Kaya mga kapatid, hindi maglulubag ang puot ng Diyos sa kasalanan ng mga tao hanggat hindi tayo tumatanggap kay Jesus Christ. Ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil si Jesus Christ ang inhandog ng Diyos para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. So, iyan ang katotohanan. At ako po ay tumandaan hanggang sa ngayon. Iyan po ang tinuturo ko sa Bible study. Mga baguhan, mga datihan. Hanggang ngayon po. Wala naman ang bago sa Bible. Tayo lang talaga nagbabago. At minsan gusto pa natin yung malalim na katuruan.
Pero ang paglalim po o paglago ng isang tao sa panampalataya ay yung marunong kang umibig sa iyong kapwa. Tanong mo yung katabi mo, may naaakay ka na ba? May naaakay ka na bang kaluluwa para sa Panginoon? May nasabihan ka na ba? O may pinagpipray ka ba? Siguro kaya mo pag-pray tatay mo, lolo mo, ate mo, kuya mo. Ako po hanggang ngayon, hindi ako bumibitaw. Kasi alam ko, ito lang ang pag-asa ng tao. Si Jesus Christ. Kaya ako yung kamag-anak ko, mga pinsan ko, marami na akong apo ngayon sa pamangkin. Pinagpipray ko yan. Opo, totoo. Ilang magagawa ko eh. Una, magagawa ko. Kasi po naniniwala ako na ang panalangin po ng anak ng Diyos ay tutugunin ng Diyos amang nasa langit. Kung tayo po ay tapat. Nakasulat po yan sa Bible. Ang mga tapat sa Kanya, hindi, yung bawat panalangin ay tutugunin niya. Sabi nga sa awit, hindi pa tapos ang kanyang panalangin, ibibigay na ng Diyos ang kanyang pangangailangan dahil sa kanyang katapatan. Hello? Kaya nga po, verse 32, ang sabi nga po ng ating teksto, ay napakahalaga po yung balik-balikan natin. Wag po natin, alam ko na yan, alam ko na yan, alam ko na yan. Kung alam mo na, lumalago ka ba? Ang tunay na paglago, hindi marami kang alam. Kahit marami kang alam, hindi ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Ang kaalaman ay dyan lang sa utak, dyan lang sa ulo mo, hindi sa puso. Yung sa puso po, may gawa yan. Kung ikaw'y naaawa, ang awa po salita lang yan. Pero ang awa po ay tutulak sa tao para gumawa. Pero kung naawa ka lang, kulang yan, hindi yan ganap. Hindi po yan ang ganap. Kaya pag naawa ka, pag naawa ako, binabalikan ko talaga, kahit piso, binibigyan ko eh. Verse 32, sabi po doon, ayan. Okay, sabi dito, sino ang makapaghaharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila. Sa English po yan dineclare na ng Diyos na tayo ay not guilty. Pinawalang sala na. Sino, yan po, kaya nga po napakahalaga po yun. Na sino ba ang magpaparatang sa atin? Sabi sa pahayag, ang nagpaparatang sa atin araw at gabi sa mga hinirang ng Diyos ay sino? Si Satanas. Kaya wag niyong baliwalay si Satanas kasi binabantayan kayo. Kaya nga pag kayo nananalangin ganito, totoo ba yan? Nakita kita kanina namimintas ka nga eh. Di ba? Ganyan si Satanas eh. Bubulihin ka niya, hindi mo lang alam. Kaya nga humihina po tayo, yung ating pakikipagrelasyon sa Diyos, fellowship, humihina. Sapagkat hindi mo alam, hindi mo chinecheck ang sarili mo, alam mo lang manalangin. Sabi ni Pastor manalangin, hindi na manalangin ka. Banal ka na ba? Hello? Hindi ba sinabi ng Bible kung kayo lalapit sa panalangin, linisin muna niyo ang inyong mga sarili, humingi kayo ng tawad. Ako, every time na mananalangin ako, humingi ako ng tawad. Bakit, Pastor? Marami ka bang kasalanan? Possible, meron. Nanonood akong TV. Di ba? Nakakadinig ako dyan, naglalakad ako dyan, marami akong nakikita. So, maraming pintuan ng kasalanan sa ating buhay. Mata, tenga, feeling, 5 senses diyan, di ba? Taste, ano ba? Yung lalasahan, di ba? Kung minsan yung baboy, ayoko na. Parang ayoko nang mahirapan. Kasi minsan pag makain ng baboy, nahihingal ako. Pag nakita ko nung ang sarap, nasa harapan ko, natutokso ko, di ba? O, di ba? Dahil pag nalasahan mo uli, lalo, di ba? Sarap. Kaya nalilimutan mo nang mahihirapan ka. So, hindi masama ang pagkain, pero kung high blood ka na, tapos kain ng taba, para mo sinabi, kahit mag-pray mo, in Jesus' name, wala yung cholesterol nito. Hindi naman ganon. Gagamitin mo sa mali. Para lang masunod ang gusto mo. Ganon kung minsan tayong mga tao, di ba? Minsan sabi mo, Lord, tumama sana ako. Lord, kaya minsan nagbabible study ko noon, sabi nga, pagkatalikod ko ngayon, pagbalik ko, sabi mo, Pastor, alam mo, nang pagtalikod mo, tumama ako sa Ayot. Baguhan kasi, naiintindihan ko. Hello? Tumama Tuwan-tuwa siya. Tinuloy ng Bible study, tuwan-tuwa siya Pero mga kapatid, hindi po
ang Diyos ang bibigay ng sapalaran. Actually, hindi po masama kasi dito sa atin sa church na to, dati merong kapatid, naghuhulog ng yung bumibili ng, di ba yung mga bebra, yung di ba yung bago magpasko, nagbibigay sila ng mga di ba, raffle, parang raffle. So meron dito kapatid, dalawang kapatiran nga nanalo, papuntang, anong bansa ba yun? Switzerland ba yun? Or, yung gumagawa ng gatas. Tapos po, pinera na lang nila. Yung isa, marunong, bumili ng lote sa Ligas. Kaya nga nakatira sila sa Ligas ngayon, nakabili ng lote. Dahil lang doon sa raffle, doon sa South po Kasi yun ang sigat ng araw, South. South Supermarket dito sa gabi dito. Di ba? Hindi tumaya. Hello! Pastor, sakit naman. Kasi mga kapatid, ang pagpapala ng Diyos hindi po nakukuha sa sugal. Ang pagpapala ng Diyos, binibigay yan, hindi po sa paraan na gusto natin. Minsan, pinaghihintay tayo, minsan may hiningi ka, dahan-dahan, hindi mo matanggap Minsan yung gusto mong matanggap, hindi mo natatanggap, iba natatanggap mo. Katulad ko, ang problema ko noon talaga pag-aralin ng mga anak ko, paano? Nasa kapilya lang ako, paano? Laging marami akong paano mag-aaral ang mga anak ko. Pero doon sa dami ng tanong ko, hanggang sa ngayon, tapos na mga anak ko, sabi ko, talagang mabuti ang Panginoon. Minsan sabi nga, alam mo ganito nangyari, pag ewan ko, nakaka-relate po ako sa mga magulang na, sabi ng anak, ikaw muna bibili namin ng bagong bag, hulugan. Pag nahulugan na yon, isiya naman, ganon. Ganon po, hulugan. Ang usapan namin mga kami po, nung sa pamilya namin, malilit pa yung mga anak ko. Pero alam nyo, hindi pumapayag ang Panginoon na maya tumawag yung kapatid ko. Merong bag na ba si magkita kami sa Jollibee. Meron na ba kasi ang lahat, tinanong, may payong ba siya? Lahat, binigay na lahat. Ay ko. Tapos mamaya, minsan uwi ang kapatid ko, ang daming uwing bag. Diba? Ibang 45 bag ng mga anak ko. Diba? Nagkakabuhol-buhol po. Meron nagbigay yung tita niya, meron pa nangalan sa abroad. Nakapamamigay pa kami. Hello? Baka pastor, meron pa. Opo. Dito po sa mga binabible study, nakapamigay pa kami. Totoo po yun. Hindi po ako nanghihingi. Actually, marami pong mga bagay na nangyari sa buhay po namin. Kaya ako sinasabi ito, at least makita po natin, ito ang kalooban ng Diyos. Tulungan ka, ibigin ka, pero hindi sa paraan na gusto mo. Sa paraan na kailangan sumunod ka sa Kanya. Iyon po yung pag-ibig. Sumunod tayo sa Kanya. Dahil siya yung Diyos Hindi kayong, Lord, kung ikaw ay Diyos, patamain mo ako. Kaya kung tumama ka, sabi na, sinunod ako ng Diyos, di ba? Hindi mo alam, may demonyo. Baka ikaw kasi may tinatawag na permissive will. Okay, matigas ang ulo mo, sige lang. Alam mo, meron nangyayari po yan. So, kaya ako po sinasabi ito, isang kapatiran, sabi niya, tumama po siya. So, something, mga 10 to 12,000. Opo. Pinalo siya ng Diyos. Siya po nagsabi, alam mo, Brad, pinalo ako ng Diyos. Nakasakit ang anak niya, dinala sa ospital, nakautang pa siya dahil malaki yung bill sa ospital, pambili ng gamot. Kaya nung makita kami, siya nagsabi, Brad, pinalo ako ng Diyos. Bakit ka pinalo? Kasi, ba? Hindi ako nagsabi. Siya mismo nakaranas. Kaya nga sabi ko mga kapatid ay hindi po nagpapabaya ang Diyos. Bagamat siya yung Diyos ng pag-ibig. Hindi nga tayo makakahiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Pero tandaan nyo, ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus para sa atin. Hindi po para tayo palayain, iligtas lang at pagkatapos lahat ng gagawin natin tama na. Hindi po ganyan. Ang pag-ibig ng Diyos ay ililigtas niya tayo at babaguhin niya tayo. Tingnan mo yung katabi mo. Ayan, bagong paligo, bagong damit. Ay, yung puso, hindi na bago ba? Minsan, iyan po ang problema. Diba? Nakakaproblema tayo. Kaya nga po, pangalawa, ang Diyos ang nagbibigay ng kalayaan sa atin. So, yung freedom. Verse 33 ng ating teksto, ang sabi doon, Romans chapter 8, sige po. Romans chapter 8, verse 33 to 34. Ang sabi po doon, so sa Tagalog ko na lang babasahin, kailan po ay, sige po, sundan po niyo ako. 34
to, ayan, 33 to 34. Ayan. Okay. 33 to 34. Ayan. Sabi po dito, sino ang mga paghaharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Verse 30, tama ba ako? 34. Sino ang hahatol? Ayan. Sino ang hahatol? Ayan. Na sila'y parusahan. So, nabasa ko na yung kanina, di ba? Okay, 31, 32. So, para iba yata nabasa ko kanina. 32, 31, 32. Ayan po. So, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay. Ayan. Si Kristo Jesus ba na pinatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay, ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. So, totoo po yan. Si Jesus Christ ay nasa kanan ng Diyos. At alam po ba nyo, meron bang tao nakakita na kay Jesus Christ nandun sa kanan ng Diyos? Meron kayo nakita sa Bible noon? Meron na, tandaan nyo, sa gawa, di ba? Yung pinatay, si Esteban, di ba? Tapos sabi niya, nakita ko ang Diyos sa kanan nakatayo sa kanan ng trono ng Diyos. Di ba? Nakita niya, pero buhay siya nasa lupa. Kaya hindi po totoo na walang nakapagpapatunay na buhay na tao na nakita ang Diyos na sa kanan ng Diyos. Nakasulat sa Bible yan. Nakita niya ang Diyos, nakatayo. Kaya nga yung mga tao doon, tinakpan ng kanilang mga tenga at saka dinuluhong si Esteban, di ba? Pinatay nila. Di ba? Kaya nanalangin si Esteban, lumuhod, sabi niya, Ama, Panginoon, huwag mo na silang panagutin sa kasalanan ito. Namatay si Esteban doon, di ba? Kaysa si Saulo, na naging Apostol Pablo. Di ba? So, kung alam niyo yung Bible. Kaya, kung tatanungin niyo, totoo bang ang Diyos, si Jesus Christ, nandun sa kanan ng Ama, nasa langit? Nakita ni Esteban bago siya namatay. Opo, nakita niya bukas ng langit at si Jesus ay nakatayo sa kanan ng Diyos, sa kaharian ng Diyos, nakatayo. Naniniwala ka ba doon? Tingnan mo sa katabi mo, naniniwala ka ba doon? Mapalad ka. Pero kung hanggang ngayon, nagdadoubt ka, sasabihin na ba, wala naman namatay na tao na punta sa langit para sabihin may impyerno. Di ba? Meron po. Si Juan, bagamat sa pangitain. Pero si Esteban, nakita. At si Juan po, pinakita sa pangitain. Kaya nga meron. Kasi nung sa panahon sa aklat ng pahayag, si Apostol Juan ay itinapon sa isla ng Patmos. Tama ba ako? At doon po siya kinuusap ng Diyos. Pinakita ko ano yung langit. Kaya marami siyang nasulat doon sa, di ba? Kaya nga po titingnan po niyo mabuti, iyan niyo yung Bible. Huwag kayong makiisa doon sa, wala namang tao na matay para masabing may langit. Naku, totoo po. Nakakatakot po yung ganyang mga bagay. Unawain niyo yung Bible niyo. Kaya nga po ito ay balita lamang. Tagal ng patay, pastor yan, si Apostol Pablo. Kaya nga may nagtuturo ngayon, matagal na yan, nung panahon pa yan ng mga alagad na merong signs and wonders and miracles. Sino may sabi sa iyo? Sabi ng Bible, ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya noon, ngayon, pakailanman. Hello? Kaya kung naniniwala ka, darating sa iyo ang himala ng Diyos. Amen? Ano man ang pangangailangan mo, darating yan. Manalangin ka lang. Hello? Ako nanalangin ngayon. Sabi nga, pupunta kami ng Surigao. Uwi kami ni Sister Elmi. Magbabakasyon kami. Sama kayo? Hello? Kasi pinahayag po sa akin ng Panginoon. Kaya sabi ko, Sister Elmi, habang bata kayo, kasi dalawa na lang sila magkapatid. Sige. Opo. Inaangking ko po yun. Hindi ko lang alam kung kailan. Ganun po, maniwala kang Diyos ay buhay. Kasi marami sa ating misa ngayon, takot na takot. Totoo ba siya sabi ni pastor na kinausap siya ng Diyos? Kapatid, hindi po ang pastor mataas sa Diyos. Hindi po kami yung paborito ng Diyos. Hindi po.
Sa harapan ng Diyos, walang pastor. Lahat pare-parehas tayo. Kaya lang ako nabago dito. Nasa itaas ako, nagsisermon ako sa inyo. Katungkulin ko, ibinigay yun. At pwede mangyari, mawala ako, isa sa inyo, pupunta dito. At hindi lang isa, lahat kayo pwedeng pumunta dito at magamit. Hindi lang po sabay-sabay. Kasi kung lahat tayo ay pastor, walang makikinig. Walang susunod. Kailangan isang pastor lang, di ba? Puro bossing ang mangyayari dyan. Ano ba? Tama ba yun? Ano ba yung sinabi mo kanina? Ganun, di ba? Puro bangayan tayo dito. Wala na mangyayari. Hello? Kaya nga po, merong pastor. Ginagamit lang po kami para magturo, mag-sermon. Eh, kung nasasaktan kayo, so sabi nga, bato-bato sa langit, ang tama na, bubukol. Di ba? Talagang ganon. Amen? Kaya napakahalaga po yung tayo po ay laging nakatune sa kalooban ng Panginoon, sa kapangyarihan ng, pinalaya po tayo, ang nagbigay sa atin ng kalayahan sa kapangyarihan ng kasalanan. Romans chapter 8, verse 1. Ano po ang sabi doon? Doon po sa ating libro na ating pinag-aaralan, ang sabi nga, Romans chapter 1, 8 verse 1, ang sabi dito, ayan, kaya nga, hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa kay Kristo Jesus, wala na ako sa kanyang kapangyarihan, sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Mga kapatid, tayo po yun, kung tayo mananampalataya, pero kung hindi ka pananampalataya sa Panginoong Yesus, hindi ka iyon. Hello? Pinalaya na tayo, malaya ka na, kaya nga dapat hindi na tayo namumuhay sa pagkakasala. Pastor, kasi mahina ako makalaman ako. Hindi po. Kasi po ang banal na Espiritu kasama natin. Kaya lang po tayo natutukso dahil nga po gusto natin. Hello? Merong sariling pagnanasa. Ngayon nga lang po, sabihin ko sa inyo, pag ayaw mo sumamba ngayon, sino masusunod? Ang Diyos ba? Hello? Sabi mo, ayaw mo eh. Hello? Di ba? Sabi mo ngayon, mag-half day ka lang ngayon. Di ba? Di ko tatapusin yung sermon ni Pastor, alis ako. Sino masusunod? Ikaw. Hello? Pero hindi mo alam. Bakit hindi ikat minapalo ng Panginoon? Sana paglabas mo gano'n, lalabas ka, himatayin ka na. Kasi aalis ka. Tatalikuran mo ang Diyos. Hindi gano'n ang Diyos eh. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Hello? Ang Diyos hindi kagad nagagalit. Ang problema lang doon, ito, yung pagpapala mo. Wala kang sasaing. Hirap na hirap ka samba. Wala kang pera samba. Ganun po. Kaya nga sabi sa Galatians chapter 6 verse 7, hindi natin matutuya ang Diyos. Kung ano tinanim ng tao, aanihin niya. Hindi ka magbasa ng Bible, tinan mo. Pagdating ng problema, takot ka. Pag sinabi ngayon, naku, nag-rapture na, siguro. Natakot ka, nag-rapture, hindi mo alam. Hindi mo alam, rapture, pag kukuhanin niya yung mga anak niya. Hello, ang sarap na, di ba? Mamimit mo yung mga hindi pa namimit, nakapatiran. Hello? Yung fellowship. Hindi ba alam niyo, yung rapture, fellowship yun ng mga anak ng Diyos. Pagsasama-samahin sa ulap at sasama sa langit, ang mga mananampalataya ng Diyos. Hello? Ba't ka matatakot? Ang sabi ng 1 Juan, ang pagkatakot ay may kaugnay na parusa. Hello? Kaya ka natatakot, wala kang pananampalataya. At kaya ka natatakot at sabi nga, nadadala ka ng mga pagsubok dahil nga ikaw ay hindi nagbabasa ng Bible. Hindi yung pinagpapahalaga ng kanyang salita. Pero mga kapatid, ito na yung panahon. Year 2025, ano ang buhay na gusto mong maging buhay mo? O gusto mo paulit-ulit? Okay lang, ikaw yun eh. Pero sa akin, gusto ko mabago. At least, taon may magawa ako. Mangarap ka. Paano yun? Magpasya ka sa sarili mo. Gusto kong paggamit sa Panginoon, paggamit ka. Alam nga nung paggamit ka sa Panginoon, hindi ka makakbang. Hello? Hindi man babaksan, Lord, bigyan mo ako ng pasanin para sa mga kaluluwa. Pero hindi ka naman umahakbang. Sabi nga ni Pastor, hahayo tayo mamaya. Doon ka lang. Lord, natin mo yung daling ka ng Panginoon, papasanin ka ng Panginoon. Ganun ba yun? Di ba? Hindi naman ganon. Okay? So, hindi ganon. Kaya nga po napakahalaga mga kapatid, Roman chapter 8 verse 1, pinalaya na po tayo. Napawalan sana po tayo, hindi na tayo parurusahan.
Hindi lahat ng tao. Kasi ito yung pananaw ng iba. Namatay na, di ba namatay ang Diyos, ang Panginoong Hesus sa krus? O di, lahat tayo tinubos na. Hindi po ganon. Kung lahat ng tao ay tinubos ng Diyos sa kanyang kasalanan, kahit na hindi pa siya nagbabago ng buhay, hindi nagsisi ng kasalanan, kawawa nga tayo. Di ba? Lumubos tayo. Di ba? Punta tayo ng mall. Alas 10 ang mall, di ba? Di ba? Ganda ngayon. Mamasyal na lang tayo. Linggo ngayon, di ba? Sabi nga, family day. Pero alam po ba nyo, ito po ay family day. Kung ikaw sumasamba, kasi po, pagtitipon nito ng mga anak ng Diyos, ito ay sambahayan ng Diyos. Amen? Kaya pag uwi nyo mamaya, kung may kainan po yung sa pamilya, puntahan po natin. Kasi mamaya, baka mamaya, yung mga magulang mo, may edad na, mamaya, umalis ka pag uwi mo, wala na. Maraming ganyan. Hindi mo masasabi ang buhay. Natutuwa ako yung nanay ko namatay siya, nandoon ako. Naalagaan ko ang nanay ko kahit pa paano. Naging bahagi rin ako pag-aalaga sa tatay ko, kaya lang na malayo ang tatay ko noon. Nadadalaw ko siya bago siya namatay. So, purihin ang Panginoon. Kasi may hatred ako sa tatay ko. May galit ako sa tatay ko, pero binago niya ako, napatawad ko ang tatay ko. Na-Bible study ko nga ang tatay ko. Pero actually siya nauna makakilala sa amin. Siya nagdala ng pastor sa amin. Pero yung pagba-Bible study, ako po ay yung magpa-follow up sa kanila noon sa bahay. Nanay ko, bina-Bible study ko sa mga kapitbahay. Sana po magawa natin yon. At kaya po natin gawin yon. Magpasya ka lang. Nakakahiya, pastor. Totoo, nakakahiya. Kasi nanginginig ako talaga eh. Kasi totoo lang, nung po ako inadan sa mini forest, sabi ako ng pastor, kaming dalawa lang ni pastor. Sabi niya, Ray, dito ka, nakatayo ako ngayon. Nanginginig nga ako eh. Kasi, biro mo, open area yun eh, di ba? Yung mini forest yan, di ba? Nung araw, wala pang mga upo-upuan doon na gano'ng ano eh. Damo-damo lang at saka upo lang sa puno eh. Tapos eh, ngayon eh, yung ba, nakasalampak sa damo eh. Pasok si Pastor Ben. Sabi niya, pwede ba mag-share ng salita ng Diyos? Ayan, alam mo ang pag-ibig ng Diyos, ganito, di ba? Tapos gagamit na. Ganun nung mag-share si Pastor Iporo, yung pag-ibig ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Alam mo, ganito, pag-ibig ng Diyos. Yan. Yung 5 minutes, sinabot ng 10 minutes. Tapos pagkaraan nun, ay pinuntahan niya, 12 kabataan, nakakulupong. Tapos nung dumating sa akin, sabi ni Pastor, Ray, ikaw naman, nagigilig ako. Dinamidi ako, tatlong tao lang, para sigurado. Pwede mo mag-share ng salita ng Diyos, nanginginig ako. Di ba? Pero alam ko yung sinasabi ko. Kasi po, bago ako ay, kaya nung dito, meron tayong tools. May materials tayo na pinag-aaralan. Iyon po. Kaya nga mga kapatid, wala na tayong maidadahilan kasi may tools tayo. Ang problema ng marami po, yun nga po, okay, in-encourage sumayo, pero walang tools. So ang paghayo, hindi araw na ng linggo. Every day, araw-araw saan ka naroon, may kaklase ka. Meron kang K. Tanda ba yung K? Kaklase, kapatid, katrabaho, kababata, ano pa? Kumpare, kumare, ano pa yung K mo? Kababayan, kung ikaw ay OFW, di ba? Ano pa? Anong K mo? Ka-office. So, basta may K ka. Kung wala kang K, eh wala ka talagang magagawa. Wala kang kapwa-tao. Wala kang K. Wala ka talaga. So, kailangan mo ang pag-ibig ng Diyos. Maunawaan mo na ikaw ay tinatawag ng Diyos. Verse 33, ang sabi nga doon ay, doon sa ating teksto, ang Diyos ang napawalang sala sa atin. So, dineclare ng Biblia na sa ibang salin po yan ay not guilty. Pinawalang sala tayo. Kaya nga, ano man ang gawin ng Satanas, pinatawad na tayo. Pinatawad na po tayo. Kung babasahin niyo yung Romans chapter 4, verse, yung pagpapatawad ng Panginoon, yung ating ng mga kasalanan at magagawa pang kasalanan ay pinatawad na ng Panginoon, hindi po yun magic. Kasi pag ang isang tao ay nagkasala, dahil may Holy Spirit ka, nakukumbik ka po ng Holy Spirit. At yun po ang magdadala sa atin ng tunay na pagsisisi. Kaya nga po, mga kapatid, nakakaroon tayo ng kaliwanagan. Pag tayo nag-pray, tuturo sa prayer, part po yun na humingi ng tawad sa pagkasalanan, confession. Di ba?
Yung tinuro ng panalangin ni Jesus Christ. Kaya titignan po nyo, bakit tayo patatawarin ng Panginoon sa ating mga kasalanan? Kasi po, nandiyan na ang Holy Spirit. At ang Holy Spirit na ang gagawa sa loob natin para po tayo ay maging malinis. Nakuha po nyo. Pero kung kayo po ay gumagawa ng kasalanan at nagiging matigas ka, at nangungusap sa iyo ang Holy Spirit, paano nangungusap sa iyo ang Holy Spirit? Sa pamamagitan ng mga pangyayari, ng kanyang salita. Itong sermon, itong Bible study, nangungusap, tinatamaan ka. Nangungusap sa iyo ang Holy Spirit. Pangyayari, laging hinamalas, laging kinakapos, laging magulo, wala kang kapayapaan. Pangungusap yan ng Diyos. Pangungusap na ang pangitan ng Holy Spirit. Direkta. Pinakausap ka. Maraming paraan ng Diyos para tayo kausapin kasi makapangyarihan siya. Kaya tandaan nyo, napakahalaga po na tayo pumirmis sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil siya po ay nagbibigay sa atin ng kalayaan. Sa 1 Juan chapter 2 verse 1, ayan po. Sabi nga doon, kung tayo may nagkasala, isinusulat ko ito, kung tayo may nagkasala, mahulog sa pagkakasala, merong mamagitan sa atin, magtatanggol sa atin. Advocate, ang ating advocate, magtatanggol sa atin ay si Jesus Christ. Opo. Kaya napakahalaga po yun. Kaya nga po, yun po yung mamamagitan sa atin sa Hebrews chapter 7, verse 25. Siya po ay nandoon na sa trono ng Diyos at siya ay nabuhay na muli at siya ay namamagitan sa atin. Nandoon siya sa langit. Namamagitan siya sa atin. Kaya verse 34, patuloy na namamagitan para sa atin. Opo. Patuloy siya namamagitan para sa atin doon sa ating teksto. At number 3, ang pag-ibig ng Panginoong Hesus ay nanatili sa atin. Verse 35 ng ating teksto, ang sabi po dito. Sundan lang po niyo ako. Verse 35, ang sabi po dito. Okay. Ayan. Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, ang pag-uusig, ang pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayon? Ayon sa nasusulat, dahil sa iyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. Ayan. Titignan po nyo, verse 37, ang sabi po doon, hindi, sabi dito, ang lahat ng mga tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sino yun? Si Jesus Christ. Kaya nga sabi, hindi tayo mapapahiwala sa kanyang pag-ibig. So ang pag-ibig ng Panginoon, Jesus, ay mananatili sa atin. Opo, kahit tayo po ay wala pang ginagawang mabuti, mula nung tanggapin mo si Jesus Christ, tinanggap mo na ang pag-ibig ng Diyos at ang katibayan ng pag-ibig ng Diyos dahil doon sa Romans 5:5. Romans 5:5, sabi nga, hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa sapagkat ibinuhos ng Diyos sa ating mga puso ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kaya nga yung sabi nga yung pinanganak ka muli, papanganak ka muli sa pamamagitan ng Holy Spirit. Paano yun? Kung ikaw ay nanampalataya kay Jesus Christ, matapos mo maunawaan na siya namatay para sa iyo. Yung po yung gospel. At hindi dapat mabago yung mga balitang iyon at hindi paulit-ulit na sabihin natin sa tao hanggang maintindihan nila at magsikin ito sa kanilang mga puso. Sapagkat hanggang hindi ito mapasok sa mga puso, hindi mababago ang kanilang buhay. Maraming tumatanggap sa salita ng Diyos dito lang at labas dito. Akala natin yung natatanggap nating sermon dito, walang saysay sa harapan ng Diyos. Hindi po. Tandaan niyo mga kapatid, darating ang panahon, maaaring mawala ako dito, pero yung narinig niyo na sinasabi ko, kasi hindi akin yun eh. Yung pinag-aaralan natin sa salita ng Diyos. At tandaan nyo, kayo rin po, kung kayo ang papalit o kayo tatawagin ng Panginoon, wala kayong sasabihin kundi ang pag-ibig ng Diyos sa tao ay nananatili. Kaya nga po napakalaga, hindi tayo okay. Hello. Anya po ba kayo? Okay. Amen. Ayan. Hindi tayo mapapahiwala sa kanyang pag-ibig. Sabi nga sa verse 37, sa anumang mga pagsubok o mga trials sa buhay. Ano sabi doon? Kahirapan ba? Kaubaran ba? Pag-uusig ba? Kamatayan ba? Wala. Hindi po tayo mapapahiwalay sa kanyang pag-ibig. Bakit po? Nandito siya. Sa puso natin. Bakit niya pinahintulutan tayo magkaroon ng problema? Minsan nawawalan tayo ng pera, nawawalan ng kakasakit. Bakit ganon?
Ang ibig ba sabihin, hindi ka mahal ng Diyos? Hindi po. Ang pag-ibig po ng Diyos, hindi sinasabing, hindi ka magkakasakit, hindi ka magkakaproblema. Hindi po, kundi kasama mo siya. At tandaan nyo, na-allow ng God niyan, hindi ka lalago hanggang hindi ka dumadanas ng problema. Wala pong na-promote sa trabaho na hindi dumanas ng hirap. Hello? Ako po, pag-iisipin ko sa dami na pinagdaanan ko, maraming mga panganib sa trabaho ko kasi ako yung mekaniko. Marine engineering ako. Nung nasa barko ako, halos buwis buhay. Papasukin namin ng makina. Nakita mo, nasa loob kami ng makina, ikaw umikot yun. Ipit kami, wala na, patay na. Diba? Hindi lang nyo alam. Ang hirap po ng buhay. Kahit naman, wala namang trabahong madali, di ba? Yung mga naging manager, hindi po yan naging manager ng ganun-ganun lang. Marami po. At kung meron man, hindi po maganda ang kanyang leadership. Maganda yung leadership na nagdaan sa hirap. Kaya napakalaga po na maintindihan po natin, gayon din po, bilang Kristiyano, kung ikaw po ay naging Kristiyano, dumaan ka sa maraming pagsubok, diyan mo malalaman na ang pag-ibig niya hindi nagpapabaya. Nandiyan pa rin siya. Dumanas po ako na parang napapahiya. Dumanas ako na minsan piso, wala akong maibigay sa anak ko, humingi ng pera, wala akong maibigay. Naaawa ako sa sarili ko. Bakit doon sa church? Hindi ba napapagamit? Bakit sila nananagana? Minsan nagkakaroon din po ako ng kaisipan noon. Tama. Hindi man mahayo. Ako hayo ng hayo eh. Minsan wala nga pamasahe. Pag uwi ko, wala kaming ulam eh. Pero yung mga hindi mahayo, bakit ganon? So, naisip ko yun. Kaya po napakahalaga po na intindihan po natin, tayo lagi magtatagumpay, sabi sa verse 7, dahil sa nagmamahal sa atin. Hindi po nangangahulugan na pag tayo may problema, hindi na tayo mahal ng Diyos. Manapaisipin mo, kasama mo lagi ang Diyos. Kaya lang, minsan, ganito po, pagtatawanan ka ng nakapaligid, alam ba, mahalaga, pagtawanan ka, minsan ganun po, compromise tayo, huwag lang mapahiya sa tao, di ba, gagawin kahit masama. Kahit hindi kaya, gagawin. Minsan, ina-allowed ng Diyos, minsan tayo malagay sa mababa. Naranasan ko po yung pagtawanan. Mismong father ko, sinabihan nga ako sa kanya, sinabihan nga ako ng father ko eh. Patay na po ang father ko. Sabi niya, pero po naging siya. Kasi nakita niya yung buhay ko, sabi niya, inuna mo po yung pagkapastor, yung Bible kaysa mga anak mo. Kasi po nung panahon na yung kabataan ko, may experience ako sa barko, ang daming pagkakataon. Pero hindi ako maintindihan ng tatay ko eh. Kasi ako nakakadama kung ano po yung nasa loob ko na binibigay ng Diyos. Opo. Pero hindi ko sinasabing masama ang pag-abroad. Di po. Kasi tinatawag ako ng Diyos. Wala akong kapayapaan pag-iisipin ko yung pag-abroad, pagbabarko. Kasi ang iniisip ko nung papaano ang buhay ko, papaano. Kasi lumaki ako sa hirap. Ang tatay ko ay karpinte, mason. Ako po ay lumaking katulong-tulong. Magsasaka ang tatay ko, lagi ako sa bukid. Sanay ako sa bukid, sa hirap. Kaya ngayon, kahit walang magkapera, okay lang sa akin. Kahit walang ulam, okay lang sa akin. Sanay ako eh. Diba? Eh ngayon, mga kabataan, wala lang ulam. Naku, bakit gano'n? Alam niyo kung bakit? Pinaranas ako sa kahirapan dahil ngayon, masasabi ko sa inyo, ganito ang buhay. Diba? Eh ngayon, pag lumaki ka sa sarap, wala ka maituro. Kasi alam mo, puro sarap eh. Hello? Magkasama kami ni sister. Meron kami binabible study, umiiyak, natandaan ba yung sister? Umiiyak na ganyan, walang upuan yan, squatter area. Diyan sa release ng train. Doon po sa papuntang tapat po ng Radio Veritas. May binabible study kami doon. Alam niyo, iyak yung bata. Tapos mamaya natanggi niya yung kaldero. Yung kaldero, merong lumabas na parang ganyan, laki ng kanin, na parang tutong pa. Kinain sa harapan namin. Apat kami noon, kung natandaan ni Sister Linda, anong paglabas namin? Walang nagsabi sa amin, bigyan natin. Kanya-kanya kami dukot, kahit magkano. Hello? At nung pag-uwi ko, nahiiyak ako sa sarili ko. Kasi nga doon sa bahay namin, kasi nanay ko natindera sa palengke. Kahit hindi nag-aalang nanay ko, negosyante nanay ko. Sagana kami sa pagkain, may rep kami. Pag uwi sa bahay ko, minsan pag kulang ang ulam, wala lang patis, wala lang ketchup, nagrereklamo na.
Tapos kaya nung pag-uwi ko, umiyak ako. Sa puso ko, humingi ako ng tawad kay Lord. Ang dahil palang walang kinakain ng mga tao. Kaya ngayong pagkakataon, dami tinuturo ang Diyos sa akin. Kaya masasabi ko sa inyo mga kapatid, manatili kayo kay Kristo. Ano man ang kalalagayan nito, ano man trial. Opo, at ang kahulihan ng Panginoong Jesucristo ang katiyakan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Totoo po yan. Verse 38, ang sabi po doon sa ating teksto, ang sabi doon, tingnan po nyo, sapagkat natitiyak kong, sabi ni Apostol Pablo dito, sapagkat natitiyak kong walang makapaghiwalay. Makapaghiwalay. Ayan. Sa atin, sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay. Hello! Kahit mamatay ka ngayon, naghihirap ka, mamatay ka ngayon, may sakit ka. Naghihirap ka sa sakit mo, yun ang paraan ng Diyos para kuhanin ka. Pag namatay ka, ba saan ka pupunta? Hello? Ang hirap, pagka ikaw ay mamatay, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hello? Ang sabi ng Biblia, ako ang daan, ang katotohanan ng buhay. Wala makakapunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Alam ko na yan, pastor, pero hindi ka sigurado. Bakit? Hindi ba alam ang daan? So, alam mo lang, sa isip mo, ang sabi nga dito, tanggapin mo. Ipamuhay mo. Huwag kang matakot. Hello? Diyan ka magagamit ng Diyos. Diyan ka magtatagumpay. Tandaan mo mga kapatid, ang lingkod ng Diyos, lahat tayo lingkod ng Diyos. Inahanda tayo sa maraming gawain. Alam niyo ang panahon natin ngayon, end times na tayo. Napakaraming tao ngayon mapupunta sa impyerno kung hindi sila natanggap sa Panginoon. Naghahatol ka, kapatid. Pastor, bakit ka naghahatol? Nakasulat yan sa Bible. Hello? Sabi doon sa John, para sa atin ang kaligtasan, John chapter 3, verse 17, 18, isinugo ng anak, di ba, sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya, hindi mapahamak sa dagat-dagat ng apoy ng impyerno, kundi mapunta sa langit, sa pagitan ng buhay na walang hanggan, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, tingnan niyo mabuti, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan sa libutan, kundi iligtas ang sanlibutan ng mga tao sa pamagitan niya. At sa verse 18, hindi na hatulan mga parusahan ng sino man nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Wala nang parusa. Ano gagawin mo? Mananampalataya ka lang. Hindi ka sasapi. Hindi ka magpipinitensya. Tatanggapin mo lang si Jesus Christ na siyang namatay para sa iyo, sa iyong kasalanan. Hindi mo ma-appreciate kung hindi mo aaminin na ikaw'y makasalanan. At ang sabi nga sa Bible, Romans 6:23, wala po dyan, sabi nga, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Isang kasalanan mo lang, babayaran mo yan ng kamatayan, at yung kamatayan ngayon ay sa kabilang buhay, malalayo ka sa Diyos at tatangis ka, at araw-gabi, ikaw ay masusunog ng apoy, at doon ay may uod na hindi kumakain sa iyo. Pastor, baka ikaw ay tinatakot mo lang ako, basahin mo ang Bible. Hello? Ang gumawa ng impyerno ay ang Diyos. Actually, sabi nga sa Matthew chapter 25, inihanda sa mga diablo, sa mga demonyo, hindi para sa tao, pero makakasama ng diablo ang tao. Bakit? Ang diablo ay kumikilos ngayon para may madalas siyang kasama sa impyerno. Paano paraan? Ayun nga po, huwag kang pabasahin ng Bible. Huwag kang sumunod sa salita ng Diyos kahit nakikinig ka. Huwag kang makikinig. Huwag kang magbabasa ng Bible. Basta ikaw, matin lang. Makinig ka lang, pero huwag ka susunod. Maraming kondisyon si Satanas. Ganyan, di ba? Nung lalabas sila sa Egypto, sabi nga ni Paraon, okay na lang mga lalaki. Ano lumabas? Ba't na huli? Iwanan niyo yung kabuhayan niyo. Di ba? Laging merong sabit. Si Satanas, gusto niya, wag lahat. Ang gusto ng Panginoon, lahat Pati bulsa mo, isuko mo sa Panginoon Buong buo. Puso mo, pangarap mo, lahat. Paano pangarap ko, Pastor? Delight yourself to the Lord and He will give you the desire of your heart. Hanapin mo sa Diyos ang kaligayahan at ang mga pangarap mo ay matakantan. Isuko mo sa Diyos sa pangarap mo. Sumunod ka. Ayusin mo yung relasyon mo sa Kanya. Ang sabi doon, pangako. Hindi ka ba natutuwa sa Kanyang pangako o hindi ka nagtitiwala? Ang sabihin, pag hindi ka nagtitiwala, kulang nga yung pananampalataya. Ang pananampalataya mo dito lang. Ang demonyo nga nanampalataya, nanginginig pa Marunong manampalataya ang demonyo.
Kaya merong saving faith. Ang saving faith yung talagang totoo nagsuko ng buhay kay Jesus Christ. Kung kayo nakaupo ganyan, tatasin yung paa. Bakit nyo itatasin yung paa? Dahil tiwala ka sa upo ang iyan, ganun din ang buhay mo. Relax lang ang buhay mo kasi alam mo, buhay si Jesus Christ. Hindi ako pababayaan ng Panginoon. Hello? Iyon ang pananampalataya. Pero hindi ko sinasabing huwag ka magtrabaho. Paano kung hindi ka makapagtrabaho? Hello? Dating ang panahon, hindi tayo makapagtrabaho. Gaya ko, matanda na ako. Yeah? Dating yun. Pero hindi ako natatakot. Kasi alam ko, buhay ang Diyos. Gagawa siya ng paraan. Hello? Hallelujah. Tumayo po tayo lahat, mga kapatid. Tumayo po tayo. Ngayon po, bago tayo magkahiwalay, ano ba ang narinig ng puso mo? Alam mo, ang inano lang ng Panginoon, kung ano narinig mo, bulay-bulayin mo yan. Kung maaari gawin mo, tuparin mo sa buhay mo. Tandaan mo, merong pangako. Pero kung iniisip mo, yung gusto mo, malaya po tayo. Hindi tayo hahadlangan ng kanyang pag-ibig. Dahil hindi ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Pwedeng hayaan ka sa gusto mo, pero hindi mo mapipilit kung ano yung pangako niya, tutuparin niya sa iyo. Yun lang po ang kaibahan. Kaya nga sabi ng Panginoon, manatili kayo sa akin at manatili sa inyo ang mga salita ko, hingin niyo ang inyong maibigan pagkakaloob ko sa inyo. Kaya nga po mga kapatid, sa panahon ito, napakarami naghihirap. Isa lang ang kailangan ng tao, makilala si Jesus Christ. Kung tayo nakakilala na ngayon, mga kabataan, natatakot ka, balikan mo ang salita ng Diyos. Natural yan, kasi kabataan pa kayo. Pero itanin nyo sa isip niya, buhay ang Diyos. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Dahil si Kristo, tinanggap mo na sa puso mo. Kung hindi mo tinanggap pa si Jesus Christ sa puso mo itong panahon, tanggapin mo siya, magsisi ka na iyong kasalanan. Papasukin mo siya sa iyong puso. Mananahan siya sa iyong puso. Kahit wala ka pag ginagawang mabuti, nandyan na. Nandyan na sa iyo. Yan po ang pasimula ng bagong buhay. Yan ang ginawa sa akin. For 40 years na ako sa Panginoon. Maraming pinakita sa akin ng Panginoon. Marami kong naranasan. At ini mararanasan mo rin sapagkat iisa lang ang ating Diyos. Magkakaiba lang tayo ng karanasan kasi kung hindi ka susunod sa kalooban ng Diyos. At ikaw nakakaalam kung ano pinagagawa sa iyo. Marami po ngayon ng mga tukso. Nandiyan ang mga scam, nandiyan ang lahat. Dahil sa biyaya. Ang dami po. Lalo ngayon, malapit na eleksyon. Ang daming namimili ng boto. Alam niyo nakasulat sa Bible, ang tumatanggap ng suhol ay sinusumpaan ng Diyos. Hello? Makinig kayo. Merong nagtawag sa akin, sabi niya, padala mo sa akin ang number mo. Tatanggap ko ng 6,500. Dali lang, dadaling ko lang yung pero hindi. Kasi ang kailangan ko, hindi 6,500. Ang kailangan ko, milyon. Pastor, kasi gusto ko mapagawa itong bubong natin. Sa Matimbo, kahapon, minitin ko sila. Ayusin nyo ang ugali nyo. Ayusin nyo ang inyong mga sarili. Magkasundo na kayo, nakikiusap ako. Alam mangyayari sa church kung hindi tayo magkakaisa. May mahayo, pero hindi. Pero hindi ka man mahayo, dapat magkaisa tayo. Isa lang ang layon ng Diyos. Gamitin tayo lahat sa loob at labas ng kapilya. At sa loob ng tahanan, gusto mo pagpalayo ng tahanan nyo, yung narinig mo dito, gawin mo sa bahay nyo. Igalang mo yung mga magulang. Tingnan mo mangyayari. Lumayo ka sa kasamaan. Huwag kang nakatingin sa mga bagay na ino-offer ng mundong ito. Maraming pandaraya. Ang dami po ngayong umiiyak. Na-scam. Maraming nagpapagamit ngayon. Madadala mo lang yung impormasyon. Gagamitin ka sa kalaswaan. Ibibenta ka. Hindi nyo alam yun.
tumitingin ka sa iba't ibang kasamaan ng mundong ito dahil sa pera. Pera lang yan. Napakarami po. Kasi nga sabi sa Bible, ang masama yung mga pakasama. Wala na tayong makukuha kasi po, bulok na ang mundo. Wala na. Kundi ang nalalabi na lang ngayon na sinasabi ng Biblia ay ang huling panahon. At ito ang katuparan ng kanyang pag-ibig. Kasi kung hindi matatupad ang rapture, hindi totoo ang Biblia, hindi totoo ang pag-ibig ng Diyos. Ngayon, napakasama na ng mundo. Anong inaasahan natin? Hindi ko alam. Nakakaalam kung kailan darating ang Panginoon. Pero tandaan nyo, ang ginagawa po namin ngayon ay preparation. Yan po ang pangungusap ng Diyos. Sumanda po tayo. Maging sa buhay mo. Gusto mo bang maghirap? Gusto mo bang guminhawa? Habang naghihintay ka sa Panginoon? Tumunod ka sa kalooban ng Diyos. Gusto mo maligtas ang iyong mga mahal sa buhay? Pakita mo paano ang pagiging Kristiyano. Hindi mo sila pagagalitan. Pakita mo lang. Susunod ka sa kalooban ng Diyos. Hindi ako susunod sa inyo. Minsan, hindi po masama yan. Sabihin mo ang totoo. Hindi ka nakikipaglaban. Maging mahinahon ka. Maging matyaga ka. Maraming tumatawag sa akin sa mga bisyo. Pero isa lang sinasabi ko, sinuko ko na yan sa Panginoon. Huwag tayong mahiya na magpatotoo tungkol kay Jesus Christ. Naiintindihan ko po, minsan tayo natutukso. Pero tandaan nyo, ang kapangyarihan ng Diyos ay mananagana po sa atin, ang kanyang biyaya. Mananagana sa atin kung tayo ay magiging masunurin. Hallelujah. Sa oras ito, tayo po ay marap sa Diyos. Ilapit natin sarili. Ikaw po nakakaalam na yung sarili. Sige po, tayo po manalangin. Sabihin po natin sa Diyos, isuko natin sa Kanya ang ating buhay. Umamba na, maraming salamat po. Sinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Mula po sa akin, Lord, dalahin ko po. Tulungan mo kami, tulungan mo po ako. Napatuloy makasunod sa iyong kalooban. Hindi lang po, O Diyos, kami po ay nakikinig na iyong salita, kundi sumusunod, Panginoon. Ama ba lang, maraming salamat po sa iyong pagpapatawad at dalahin ko po, Ama, Lord, lahat ang narito at nakakapakinig ng mensaheng ito. Lord, dalahin ko po ang iyong pagpapatawad. Dalahin ko po, Ama, na patuloy po, tulungan mo kami na makasunod sa iyong kalooban. Na sa mundong ito, O Diyos, ang katotohanan, panandalian lang ang buhay namin dito sa mundong ito. Hindi magtatagal at higit sa lahat, Lord, ngayon sa panahon ito, nakikita namin na nangyayari na ang lahat na nakasulat sa iyong Biblia, na bahagi ng iyong pag-ibig. Hindi po para kami pahirapan, kundi para patunayan mo, Diyos, na binibigyan mo kami ng mahabang panahon ang mundo, ang mga tao, para magsisi ng kasalanan, sapagkat gaganapin mo ang iyong mga hula, ang iyong mga salita sa uling panahon. Kaya, O Diyos, dalahin ko po, dumating mga po ang mga problema, kami po ay makaranas ng mga pahihintulot ng mga problema sa mundong ito. Lord, nagtitiwala kami sa iyong pag-ibig. Hindi mo kami ilalayo sa iyong pag-ibig, bagos tutulungan mo kami mapagpatagumpayan ng lahat ng trials, lahat ng pagsubok sa buhay, kahit hindi kamatayan, sapagkat alam namin na kung kami mamamatay, O Diyos, kami malilipat dyan sa piling mo sa kaharian ng langit, tulad ng iyong pangako. At kung hindi man, Panginoon, darating ka at babalik kang muli, ang sasabi mo, babalik kang muli. At kukunin mo, babalikan mo ang mga mananampalataya mo, ang mga alagad mo, at isasama mo kung saan ka naroon. At alam po namin, nakasulat sa Biblia na ang Diyos ay nandun sa kanan, ang aming Panginoong Hesus ay nandun sa kanan ng Diyos, nandun sa trono ng Diyos, at siya doon ay naghahari na. Kaya sigurado po na lahat ng mananampalataya kay Jesus Christ mapupunta sa langit. Ama, maraming salamat po. Alisin mo po sa amin ang pag-aalilangan. Alisin mo po sa amin ang katamaran. Alisin mo po sa amin ang mga kabulagang espiritual na sinasabi ng demonyo, pare-pares lang yan. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, ang kasanungalingan ni Satanas ay namin winawasak sa pangalan ng Panginoon, O Diyos. At aming inaangkin, Panginoon, ang katotohanan, O Diyos, na si Satanas mismo ay hinatulan muna para sa impyerno. At
wala na siyang kapangyarihan sa iyong mga anak. Kaya, O Lord, dalayan ko po ang bawat isa, lukuban mo, ugasan mo ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus. Bagi ang mga tahanang inuwian namin, O Diyos, bagamat hindi pa sila nakakilala, Lord, sa pangalan ng Panginoong Hesus, sinangkin po namin, hindi po sila makapahamak. Bago sinabi mo, tulad ng iyong pangako, kami ay sumampalataya, kami at ang aming sambayan ay maliligtas. Sa panahon ito, O Diyos, ang marami may karandaman, dalayan ko po ang iyong paghipo sa mga nag-aaral ng mga estudyante, Lord, sa kanilang mga pangarap. Hindi mo inaalis ito sa kanila. Pagkos ang dalayan ko po, samahan mo sila, mga estudyante, elementary, high school, college, sa makagraduate, hanggang sa pagkuha ng board exam, hanggang pagkuha ng mga kung ano pong exam ang kailangan nila, O Diyos. Sasamahan mo sila, magtatagumpay sila, O Diyos. Ilalayo mo sila sa masamang barkada at kaisipan at kasamaan ng mundong ito. Lord, at gamitin mo sila, Panginoon. Lord, dalahin ko po, gamitin mo ang mga kabataan po namin. Ihanda mo kami kung hindi ka pa darating, O Diyos. Mawala man kami, Lord, sila mo po ang sumunod sa amin. Sila ang magpatuloy ng gawain binigay mo sa amin, O Diyos. Kung hindi na namin kaya, naniniwala po ako, hindi mo titigilan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Lahat ay gagamitin mo. Ang iglesia ito, dalahin ko i-bless mo, Panginoon. Maranasan dito ang signs and wonders and miracles. Maranasan ang pagpapalaya. Maranasan na yung pagyakap. Maranasan na yung kalakasan. Maranasan na yung pag-ibig. Tuloy yung sinabi, hindi mo kami iwalay sa iyong pag-ibig. Kahit po kami nagkakasala, nandiyan na yung pag-ibig. Nakahanda ka, O Diyos, na magpatawad. At ibabalik mo kami sa dati bilang iyong mga anak. I-bless mo ang iyong mga anak, O Diyos, ang mga leaders, ang mga workers, sa bawat iglesia sa aming bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, O Diyos, lahat ng mga kapatiran, O God, pagpalain po kami, at ito pa yung aming inaangkin at pinagpapasalamat, O Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 God bless you.